Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ito habang nagpapahinga tayo. May nagtanong din kasi sa atin about sa show money. Kung sa sinabi ba ni President BBM, yung bagong circular ng PhilHealth, kung kasama na ba doon yung show money? Ang sagot po hindi. Kasi nga po, yung benefits na yon, yung sinabi nila na bagong circular, para po sa mga post-kidney transplant. Ulitin ko po, post-kidney transplant, ibig sabihin yung nakapagpa-kidney transplant na. Ngayon, regarding sa show money, yes, totoo, yung show money po, para po sa gamot. May point naman kayo na kung libre na yung gamot para sa post-kidney transplant, bakit kailangan pa ng show money? Diba? Gets ko naman kayo doon kung bakit kailangan ng show money. Ito, maikwento ko lang sa inyo. Before kasi, yung show money ko noon, 250, kasi may donor ako noon. Ngayon yata, 300,000 na kung di ako nagkakamali. Under kami ng service noon. Kapag naman cadaver, 600,000 na kung di ako nagkakamali. Wala kaming ganung pera. 250, 300, wala kaming ganun. Ang ginawa namin, nanghiram ako sa mga kamag-anak, binigyan kami 50,000. Sa office ko before, nagbigay sila ng 20,000. Yung school kong Adamson, nagbigay ng 20,000. Yung mga estudyante doon, yung mga teachers doon, nag-ambagan sila. Hanggang sa makalikom kami ng 250K na nakapangalan sa akin. Kung kaya nyong gawin yon, gawin nyo. Manghiram kayo, mangutang kayo, gawin nyo. Dahil yun lang yung tanging paraan para magkaroon kayo ng show money sa legal na paraan. Ngayon, gets ko naman kayo na since libre na yung gamot, pero immunosuppressant lang po. Hindi ho lahat ng gamot libre. Based lang po sa sinabi doon, immunosuppressant. So yung mga iba, like siguro yung mga pang-BP, hindi ko alam kung kasama ba yun or hindi. For sure hindi. Kasi mga anti-rejection medicine lang ang kailangan. And also, meron ding specific kasi na amount lang na ibibigay. Based sa nakita ko, parang 40,000 sa first year ng kidney transplant. Then, second year, 35 ata. Basta mga ganon, mas mababa. Pag kasi kidney transplant ka, hindi natin alam kung magkano yung per month mo. Tulad ko, 60,000 per month before. Yung iba, nag-80,000, 40,000, 50,000, iba-iba. So, depende pa rin. Kailangan pa rin ng show money. Ngayon, bukod sa gamot, yung show money po kasi ay importante dahil protection nyo po yun. Hindi, matagal ko na po sinasabi to, matagal ko na pong ginawa ng video to. Yung show money, hindi nyo po ibibigay sa ospital, hindi nyo po ibibigay sa mga doktor, and also, hindi nyo po ibibigay sa social worker yan. Nasa inyo lang po yan, nasa bangko nyo lang po, nakapangalan lang sa inyo. Yung show money na yan, bukod sa gamot, gagamitin nyo yan, panggastos nyo araw-araw. Since kayo ay isang kidney transplant, hindi pa po kayo makakapagtrabaho niyan. Maybe 2 months, 3 months, 6 months, 1 year. Depende. So yung 250 na yun, bukod sa gamot, gagamitin nyo pang sustain nyo sa pang-araw-araw. Kung may pamilya ka, kung may mga anak ka, nag-aaral, syempre kumakain kayo, asawa mo namamasahe, diba, pumapasok sa trabaho, kailangan nyo ng panggastos. Panggastos din ho yun, at the same time, protection nyo yun. In case na ma-maximize nyo na yung limit ng binibigay ng PhilHealth, at least may backup kayo na pera. Maliwala kayo sa hindi. 90%, 95% ng gamot ko galing po sa guarantee letter. Wala ho akong 60,000 kahit noon pa man. Ngayon, wala akong 13,000 na cash buwan-buwan para sa gamot ko. Alam nyo yan naman nakafollow sa akin. Naghahanap ako ng guarantee letter. Maswerte na nga kayo ngayon, maswerte na tayo ngayon. Kasi mas madali nang magpasa ng medical assistance through email, through Facebook lang, 'di ba? Ganyan, madaming paraan. Unlike before, maraming makaka-relate sa akin nito. Pipila na madaling araw sa Senate, pipila na madaling araw sa DSWD, pipila na madaling araw sa Congress para lang makakuha ng medical assistance. Pipila sa sa PCSO, sa lung center. Minsan naaabutan pa ako ng cut-off from Muntinlupa to Quezon City. Maaabutan ako ng cut-off bago mag-alas 6, dapat nandun na. Minsan iniiyakan pa namin yan para lang makakuha kami ng medical assistance. From umaga, hinahabot kami ng tanghali, makakuha lang ng medical assistance. Maniwala kayo sa hindi.
mas madali na ngayon kumuha ng medical assistance. Ngayon, sa tulong ng PhilHealth, sa mga nagbibigay ng contribution natin, unti-unti, di ba? Unti-unti. Ito yung sinasabi ko na taon natin to, unti-unti, ginagawa ng paraan ng gobyerno. Hindi perpekto ang gobyerno. Totoo yun, marami namang ganun. Pero, at the end of the day, wala tayong magagawa kung ganyan ang gobyerno natin. Pero kahit papaano, may nagagawa naman sila para sa atin. And take note lang po, hindi lang po nakafocus ang PhilHealth sa atin sa mga kidney transplant, sa mga CKD. Marami pa pong mga ibang may sakit, lalo-lalo na yung mga cancer patients, lalo-lalo na yung mga bata na may masakit, di ba? Mas priority din nila yon, tayo, and wag naman natin kunin lahat. Baga, bigyan natin ng pagkakataon naman yung iba. Pero 'di ba, malaking bagay na yung nakukuha natin sa ngayon yung gamot. Sobrang excited na ako dito. And hintayin na lang natin kung paano yung implementation, kung ano yung mga requirements. Huwag natin i-pressure yung gobyerno, huwag natin i-pressure yung hospital, yung PhilHealth, 'di ba? Maghintay lang po tayo. Yun lang. Ingat palagi kung nasan man tayo. Mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless sa ating lahat.